Samantala, pinuna naman ng ilang international media ang umano'y kawalan ng organisasyon o sistema sa paghahatid ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Depensa naman ng Malacanang, minamadali na ng national government ang pagbibigay ayuda. Narito ang report. Kaliwat ka ng batikos mula sa mga taga-international media ang natanggap ng Administrasyong Aquino dahil umano sa hindi mabilis na pag-aksyon ng gobyerno lalo na sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Partikular na rito ang magkakasunod na tweets ng veteranong mamamahayag ng CNN na si Anderson Cooper na naroon sa Tacloban City para mag-cover. Sa kanyang Twitter account, ipinahayag ni Cooper ang kanyang pagkadismaya sa hindi raw organisadong relief operation sa mga biktima ng bagyo. Dagdag pa niya, demolisyon at hindi construction job ang nakikita niyang sitwasyon ng mga taga-Tacloban. Hindi rin umano siya nakakita ng presensya ng mga taga-Philippine military sa paligid. Sa kanyang report, ikinumpara pa ni Cooper ang mabilis na aid response ng Japan sa mga biktima ng tsunami noong 2011. Samantala, ayon naman sa isang tweet ng CNN correspondent na si Paula Hancock, hindi raw kailanman nag-materialize ang search and rescue na ginagawa ng pamahalaan sa Tacloban. Sa report naman ng mamamahayag na si John Donison ng BBC News, mukhang hindi raw epektibo ang relief operation ng mga nangangailangang biktima ng Bagyong Yolanda. Depensa ng Malacanang, na ihahatid naman daw ang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Our challenge in the first few days was one, how to go there. Walang sasakyan, sarado yung mga daan. Now we're clearing, the military is there, the PNP is there. More access is has been cleared. Katunayan, nakipagpulong na rin daw ang Pangulong Aquino sa mga opisyal ng gobyerno noong Martes para baguhin ang master plan ng disaster response ng pamahalaan sa iniwang pinsala ng Bagyong Yolanda. Para sa Unang Balita, Athena Imperial reporting.